Narito na ang wakas ng mundo. Ilang sandali pa, pumasok si Jung Minjun sa sarili niyang kwarto, habang tinitingnan si Hanyena na natutulog. Sabi ni Hanyena, yung tunog na yon, narinig ko na yon ng maraming beses habang nagtatago sa hagdan. Pero hindi ko pa rin kayang tanggapin at nakakatakot pa rin na mimiss ko si Mamay. Habang tahimik na nakikinig si Jung Minjun at nagpapatuloy ang ingay sa labas. Ilang oras pa, sumikat ang araw. Habang ang mga zombie ay naglalakad at umuungol, sabi nila, ug. Ug. Ye re. Habang natutulog si Hanyena nang mahimbing sa futon ni Jung Minjun, tumayo si Jung Minjun at sinabi, ha? Hanggang kailan kaya siya matutulog? Sinabi niyang hindi siya makatulog dahil natatakot siya. Pero parang okay na siyang natutulog. Habang nakatingin siya kay Hanyena. Ilang oras pa, nagising si Hanyena at naupo, at umungol ng malandi, sabi niya, Linendi. Tumingin siya kay Jung Minjun at naguluhan. Sinabi niya, saan ka pupunta? Isinuot ni Jung Minjun ang kanyang jacket at nagsabi, ha? Ay. Babalik ako sa rooftop. Sabi ni Hanyena, ha? At tumayo siya at nagsabi, hoy, hindi ba't sinabi mong hindi mo kayang tiyakin kung may mga infected pa roon? Paano kung may iba pang tao doon? Sabi ni Jung Minjun, okay lang. Kung meron man, iiwasan ko sila. Gusto mo bang sumama sa akin? Sabi ni Hanyena, are you crazy? Hindi ako pupunta. Sabi ni Jung Minjun, kung ganun, pupunta na lang ako mag-isa. Dito ka na lang. Sabi ni Hanyena, ilang sandali pa, umakyat si Jung Minjun sa hagdan. Habang tinitingnan ni Jung Minjun ang pangunahing pinto, sabi niya sa sarili, may bitak sa salamin. Hindi ito tatagal ng matagal. Well, kahit na may film na nakatakip, salamin pa rin yan. Habang naglalakad si Jung Minjun, sabi ni Hanyena, mabaho. Tumingin si Jung Minjun pabalik at nalilito. Sabi ni Hanyena, may masamang kutob ako dito, tumingin si Jung Minjun sa kanya. Ilang sandali pa, sa rooftop, tinitingnan ni Jung Minjun ang banyo ng Hyung, at pawis na pawis, nagsabi sa sarili, girlfriend ng rooftop guy. Hindi siya gumagalaw. Siguro naman magdasal na lang tayo para sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas si Jung Minjun mula sa kwarto. Sabi ni Hanyena, wala sa loob. Sabi ni Jung Minjun, well, meron. Siya isang tao na pumanaw na. Siguro mas mabuti nang hindi na pumasok. Sabi ni Hanyena, Yuhi. Umupo si Jung Minjun at nagsabi, kung gusto nating humingi ng tulong, siguro maganda kung mag-apoy tayo rito at magpalabas ng usok o kung anuman. Pero kailangan natin itong sindihan sa eksaktong oras na dumaan ang rescue helicopter. Sabi ni Hanyena, kung ganun, paano kung maghanda na tayo ng mga bagay na susunugin, at sa oras na makarinig tayo ng helicopter, sindihan na lang natin. Sabi ni Jung Minjun, hindi agad magsisimula ang apoy, di ba? Bago pa maging handa, baka nawala na ang helicopter. Sabi ni Hanyena, mag-check na lang kaya tayo ng mga kalapit na gusali para makita kung may ibang survivor. At sumigaw siya, hello, may tao ba sa mga kalapit na gusali? Sabi ni Jung Minjun, hoy. Paano kung magdagsaan ang mga infected dito dahil narinig ang boses mo? Sabi ni Hanyena, hindi naman sila makakaakyat dito, di ba? Sabi ni Jung Minjun, hindi mo alam. Ang salamin na pinto sa pasukan ng gusali ay may bitak na ri. Sabi ni Jung Minjun sa sarili, at kaya, si Hanyena at ako ay kailangang magpatuloy na mag-survive mag-isa dito. Ilang sandali pa, sa loob ng apartment ni Jung Minjun, sabi ni Hanyena, hoy, Jung Minjun. Anong indidi mo? Si Jung Minjun, nalilito, ay nagsabi, inidwe. Hindi ko pa nagagawaan. Sabi ni Hanyena, ano? Hindi mo pa nagagawa. Wow, ikaw ang unang tao na nakilala ko na hindi pa nakakagawa ng inide test. Tapos siguro hindi ka rin gumagamit ng Instagram, di ba? Sobrang mukhang ganun, hahaha. Kung gumagamit ka man, sigurado akong hindi ka paabot ng 50 followers, haha. Ano ba ang kaligayahan mo sa buhay? Wala ka bang mga hobbies? Sabi ni Jung Minjun, Maliban sa gaming ding. Sabi ni Hanyena, gaming. Anong klase ng laro ang nilalaro mo? Sabi ni Jung Minjun, Naglalaro ako ng League of Legends at ilang iba pa. Kamakailan lang, naglalaro ako ng isang zombie game na tinatawag na Rage C. Sabi ni Hanyena, zombie game. Lol, insane yan, hahaha.
Ibig sabihin, ngayon na ang totoong mundo ay naging isang zombie apokalipse, wala nang dahilan para maglaro pa ng zombie games, hahaha, ire. Oh, pero kung gagawin mo ang Inide test, sigurado akong magiging UI ka, introvert. Tingnan mo nga. Laging naglalaro ka ng mga laro sa bahay, kumakain mag-isa, pati sa school lagi ka lang nag-isa at nagso-zone out, haha. Ang isang katulad mo ay hindi pwedeng maging UI extrovert, kek. So, ka ba o ye? Mahilig ka ba magplano? O mas spontaneous ka? Sabi ni Jung Minjun, well, medyo mahirap sabihin di. At sinabi niya sa sarili, wow, ang dami niyang sinasabi. Pwede kaming mamatay bukas, pero heto kami, nagkakaroon ng ganitong cute na usapan. Sabi ni Hanyena, hey, anong tingin mo sa gnide ko? Sabi ni Jung Minjun, hindi ko alam. Hindi ko kasi masyadong alam yon, at sinabi niya sa sarili, hindi man lang siya tumingin sa akin bago mag-zombie outbreak pero siguro ngayon ako na lang ang pwede niyang kausapin. Pero, nandyan na ako kasama ang babae na crush ko dati. Biglang inilagay ni Hanyena ang kanyang sexy na paa sa mga kamay ni Jung Minjun at sinabi, hey hey. Pero bakit ka bla bla bla? Naisip ni Jung Minjun sa sarili, okay lang ba to? Dati, yung pag-isip na makipag-chat ng mag-isa sa kanya sa parehong lugar. Ang saya na kaya nun. Kahit na ang mundo ay napakagulo na at pwede kaming mamatay bukas, hindi na ito nakakagulat ni. Biglang tinukso ni Hanyena si Jung Minjun habang nilalaro ang dibdib ni Jung Minjun gamit ang sexy niyang paa at sinabi, hey hey, Jung Minjun. Sabi ni Jung Minjun, Jung Minjun. Jung Minjun, habang nag-iisip pa rin sa sarili, sabi, may kahulugan pa ba ito? Sinipa ni Hanyena si Jung Minjun at sabi, tinataboy mo ba ako? Bakit hindi ka sumasagot? Nagising si Jung Minjun at sabi, ha? Sorry. Kanina lang. Nag-iisip lang ako ng iba, sabi ni Hanyena, nag-isnap ka na nga sa harap ko. Sira ka, loser. Habang ang liwanag sa labas ay dumaan sa bintana, nagbasa si Hanyena ng mga comics ni Jung Minjun. Ilang araw pa. Nagpatuloy si Hanyena sa pagbabasa sa sahig. Sabi ni Hanyena, Jung Minjun. Tapos mo na ba ang labahin? Saka, gutom na ako. Habang ginagawa ni Jung Minjun ang labahin, sinabi niya sa sarili, shitty. Sumpa, iiwan ko na lang siya at tatakas ako mag-isa. Ano ba ako, alipin ni Hanyena? Dapat siya na lang ang maglaba ng sarili niyang damit. Si Jung Minjun, isang klasikong Indine type na talagang hindi nagpapakita ng emosyon sa labas. Sabi ni Jung Minjun sa sarili, ngayon, wala ng kuryente, kaya kailangan kong maglaba gamit ang kamay. Buti na lang, gumagana pa ang gripo, kaya may sapat na tubig. Pero ang emergency food supply natin ay paubos na. Ilang sandali pa, sabi ni Jung Minjun kay Hanyena, hey Hanyena. Paalis na ako. Si Hanyena, nalilito, ay nagsabi, ha? Huwag ka nang magpalit ngayon, ha? Bumalik ka sa loob ng 30 minuto. Kung ipapaantala mo pa ako, patay ka sa akin. Seryoso. Sabi ni Jung Minjun, got it, eh. At sinabi niya sa sarili, shitty. Habang binubuksan ni Jung Minjun ang pangunahing pinto, tumingin siya sa paligid at isinara ang pangunahing pinto, sabay sabi sa sarili, nagpapatrol ako sa paligid isang beses sa isang araw. Siyempre, sa mga ligtas na daan lang. Matapos obserbahan at pag-aralan ang mga infected sa loob ng ilang araw, napansin ko na ang mga kilos nila ay parang zombie. Parang mga tao na may rabies, sina-attack nila ang mga buhay na tao, pero hindi sila umaatake sa mga patay o mga infected na. Baka dahil sa siraang paningin nila, hindi ka nila makikita kung nasa higit sa 51 metro ka. Pero parang nag-iba ito depende sa infected. Masyado silang sensitibo sa tunog, kaya mahalaga ang maging tahimik. Pati, sa araw, ang bilang ng mga infected ay mga 2 hanggang 3 beses na mas mababa kaysa sa gabi. Mukhang lumilipat sila sa mga anino o kanto sa araw, at siguro hindi nila gusto ang sikat ng araw. Dahil dito, huwag kailanman lumabas sa gabi. Pero ang mga katangiang ito ng mga infected. Yung online game na nilalaro ko dati. Siguro imahinasyon ko lang, pero bukod sa setting, ang mga kilos ng mga infected ay sobrang kahawig ng sa mga karakter sa game na yon. Siguro dahil sobrang nilubog ako sa game na yon kamakailan lang. Siguro pagkakataon lang. Wala namang ibang dahilan pero kung ang mga infected ay may kinalaman sa game na yon, simula pa lang ito. At sigurado darating ang katapusan ng mundo.
Ilang sandali pa, sa building ni Jung Minjun, sabi ni Hanyena, "Uff. Tapos ko na lahat ng comics, wala na akong magawa, sobrang bore na ako eh." Tiningnan niya ang orasan. Sabi niya, "Uff. Yung mokong na si Jung Minjun, late na naman? Bihira na niyang pakinggan ako lately, kailangan ko yatang turuan siya ng maayos." Tiningnan niya ang bintana. Sabi niya sa sarili, yung tunog ng helicopter na naman ngayon. Pero anong silbi? Habang inaalala niya ang mga nangyari nung nakaraang araw. Habang dumadaan ang helicopter, sumigaw si Hanyena, "Yes, may tao. Tulungan niyo ako." Sumigaw din si Jung Minjun, sabay sabi, "Dito kami." "Nandito kami." Sabi ni Hanyena sa sarili, ang pagsindi ng apoy sa rooftop, walang silbi. Habang lumilipas ang araw, tiningnan ni Hanyena ang orasan, habang naririnig niya ang tunog ng orasan na tumitiktik mula sa katahimikan. Pawis na pawis si Hanyena at, naiirita, sinabi, yung shit na Jung Minjun. Bakit hindi pa siya bumabalik? Habang kinakagat ang mga kuko, naglakad siya paikot at nagsabi, higit 1 oras at kalahati na mula nung umalis siya. Huwag sabihin na may nangyaring masama. Inatak ba siya ng mga infected? Yuf, seryoso. Bumalik ka na, please, pagbalik niya, sumpa, papaluin ko siya. Seryoso, kailangan ba niyang mapalo para makinig? Delikado sa labas, bakit siya pa rin umaalis? Simula bukas, kung susubukan niyang lumabas ulit, babasagin ko ang mga binti niya kung kinakailangan. Habang lumulubog na ang araw sa labas, umupo si Hanyena at nag-alala. At nagsimula siyang ma-frustrate at nagsabi, "Jung Minjun. Please. Hindi ka papatay, di ba?" Ilang sandali pa, tiningnan ni Hanyena ang kandila at nagsabi, sa wakas, lumubog na ang araw. Hindi ba't sinabi nila na mas maraming infected ang lalabas pagkatapos magdapo ang araw? Huwag sabihin, hindi na siya babalik. Please, bumalik ka na. Huwag mo akong iwan mag-isa. Bigla, narinig niya ang pinto na bumukas at agad tiningnan ang pinto. Pumasok si Jung Minjun at sinabi, Hey. Hanyena. Tingnan mo to Si Jung Minjun ay nagulat at nalilito habang tinitingnan si Hanyena at nagsabi, "Ha?" Tumayo si Hanyena ng tahimik habang tinitingnan si Jung Minjun. Ang mga mata niya ay puno ng luha at nagsabi, "Late ka ng 3 oras, yung mokong na to. Gusto mo na bang mamatay?" Habang si Jung Minjun ay naguguluhan at nagulat, biglang itinaas ni Hanyena ang kamao at parang gustong suntukin si Jung Minjun at nagsabi, "Seryoso, kailangan mo yatang paluin para magka-sense ka." Sabi ni Hanyena, wait lang. Tignan mo to." At kumuha siya ng papel at nagsabi, "Kaninang umaga, may binagsak na helicopter na maraming leaflets. Pumunta pa ako kung saan sila bumagsak para kunin, kaya ako late." Si Hanyena, nalilito, ay nagsabi, "Ano? Leaflets?" At tiningnan niya ang mga leaflets at nagulat at nalilito. Sabi niya, ito. Ano ba to?" At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.